Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo. Muli mo pong pinarating ang iyong lingkod sa dakong ito upang magpahayag ng iyong mga dakilang salita na siya magtuturo at magbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman sa aming mga pananalig at pananampalataya sa iyo. O Ama namin na nasa langit, kayo po ang magbigay sa amin ng lakas at ng isipan upang ang lahat ng iyong mga dakilang katotohanan ay makarating sa bawat isa amin at ito ang lakaran namin sa magulong sanlibutan ito. Ama, marami sa amin ang nangangailangan sa iyo. Marami sa amin ang mga dumaranas ng mga pagsubok. Wala kaming ibang pag-asa, O Diyos, kundi ikaw lamang, O Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, marami ang nangangailangan sa iyo sa kanilang mga paghiling sa iyo, Panginoon. Maaari po ba, Ama? Pakinggan mo po ang kanilang mga kahilingan. Huwag mo po silang iiwan. Alalayan mo po ang aming mga kapatid. Lalo na po, Panginoon, ang mga may karamdaman. Pagalingin mo po sila, Panginoon, upang makapagpatuloy na naglilingkod po sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Patnubayan mo po kami. Samahan mo po kami. Isugo mo po ang iyong banal na Espiritu sa iyong lingkod upang may pahayag ng buong linaw at ng buong katotohanan ang iyong mga dakilang katwiran at makarating sa lahat ng mga tagapakinig. At ito po ang lakaran, ikatibay na kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umagang muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito ng Sambahayan ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang bagong daan, ang muling makakapiling at makakasama po ninyo upang ang mga aral o mga salita ng Diyos ay maiparating o maparating sa bawat isa sa atin at sa lahat ng nakikinig sa umagang ito. Tunay nga po na napakarami ang mga sumusubaybay sa gawaing ito. At sa lahat ng ating mga sumusubaybay, kung kayo meron pong mga katanungan, ay maaari pong kayo mag-text o tumawag sa 0999-672-0823. 0999-672-0823. At ang inyong mga katanungan ay iisa-isahin po nating sasagutin upang ang mga katanungan yan ay magbigay liwanag sa bawat isa sa atin upang ang mga salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng katwiran at malaman po natin ang tunay na katotohanan na ipinaparating ng ating Panginoon sa bawat isa atin. At nawa, sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayon ay hinihikayat po namin kayo na buksan muli ang inyong mga Biblia sa inyong mga tahanan at samahan po ang inyong lingkod upang mag-aral po ng mga banal na kasulatan. Sapagkat ito po ang magbibigay sa atin, ang magtuturo sa atin ng mga salita at magpapaunawa at magbibigay sa atin ng mga katatagan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nais po nating pag-aralan sa umagang ito kung paano tayo susunod sa ating Panginoon at paano tayo makapapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Isang bagay na dapat po natin malaman sapagkat ito po ang nais ng ating Panginoon kung papaano tayo makakarating o papaano tayo paghaharian ng ating Panginoon. Sa mga oras pong ito ay ating pong tatalakayin kung papaano nga ba tayo paghaharian ng Diyos. At ang ating buhay, ang ating sarili, paano itinuturo ng Biblia kung paano tayo ang Panginoon ay mamumuhay sa bawat isa atin. Ang lahat po ba
ng mga tumatawag sa ating Panginoon ay tatanggapin ng ating Panginoon. Maaaring mayroong mga mayroong mga bagay na ating dapat na gawin upang kung papaano tayo tatanggapin at paghaharian ng ating Panginoon. Paano nga po yun? Ang ating pong babasahin ay ang Mateo 7:21. Lahat po ba ng mga tao na tumatawag sa ating Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng Diyos? Lahat po ba ito itatanggapin ng ating Panginoon? Sapagkat maaring iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng mga tao para maglingkod sa ating Panginoon. Pero lahat po bang ito ay tatanggapin ng ating Panginoon? Tinatanggap ng ating Panginoon? Pakinggan po natin ang sinasabi sa 7:21, ito ang pahayag ng Biblia. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ipinagpauna na hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lang yung papasok sa kaharian ng langit? Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa mga kapatid, merong itinuro ang Biblia o merong ipinagpauna na ang ating Panginoon na maaring may mga taong tumatawag nga o nananalangin sa ating Panginoon o naglilingkod sa ating Panginoon o gumagawa ng mga bagay para sa ating Panginoon. Pero hindi lahat ng iyon ay makapapasok sa kaharian ng langit. Ang sinasabi ng Biblia, ang makapapasok ay yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang sinasabi pa ng ibang mga talata? Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga manggagawa ng masama. Ang mga pinagpaunang ito ng ating Panginoong Hesus, na pagdating ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik muli, ang sabi ng iba, maraming tatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpalayas kami ng mga demonyo? At gumawa kami ng mga bagay para sa kanya. Pero bakit nagsabi ang ating Panginoon na at sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, manggagawa ng masama. So mga tuwid, sa ating panahon ngayon, marami ang mga naglilingkod o nakikita nating gumaganap sa mga gawaing espiritual. Mga iba pa nga dito ay mga nagpalayas o nagpagaling ng mga may sakit, nagpagaling ng mga may karamdaman. Ang iba pa nga dito ay nagpalayas ng demonyo. Ang iba dito ay iba't ibang pamaraan upang maglingkod sa Kanya, sa ating Panginoon. Ngunit sinabi, pinagpauna na sa atin ng ating Panginoon, kailan may hindi ko kayo nakikilala, manggagawa ng masama. Kundi ang aking tatanggapin, ang sabi ng Panginoon, ang tatanggapin sa kaharian ng langit, ay yun lamang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Bakit po sinabi ng ating Panginoon yun? Na sa mga araw na yon, o pagdating ng panahon, o pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, na maraming tatawag sa Kanya, ngunit hindi makakapasok sa kaharian.
Sapagkat totoo nga po na meron sa ating panahon, marami sa ating panahon, na naglilingkod nga, ngunit hindi tunay ang paglilingkod. Hindi tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ang sinusunod ay yung kalooban ng ating Panginoon. Sa ibang mga talata ng Biblia, ginagamit nila ang Biblia o ang salita ng Diyos para sa pakinabang. Kaya nga po, alam ng ating Panginoon, hindi makaiiwas, hindi maitatago sa ating Panginoon ang ginagawa ng mga taong sa ngayon ay naglilingkod, ngunit hindi tunay na paglilingkod. Ang karamihan ay ginagamit ang salita ng Diyos hindi para mangaral o ipangaral ang salita ng Diyos, kundi pagkakitaan, gawing mga bagay na pansarili. Kaya't sinabi na ng ating Panginoon na sa mga huling araw na yon, sasabihin niya, magsilayo kayo sa akin, manggagawa ng katampalasan. Isang bagay na dapat po nating malaman, mga kaibigan at mga kapatid, na kailangan nating sundin. Kung papaano natin susundin, kailangan ang tunay at tapat na paglilingkod natin sa ating Panginoon. Buong puso. Kaya nga doon sa mga ibang mga talata ng Biblia ang sinasabi, kung tayo maglilingkod, ibigin mo ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ibigin natin ang katapatan ng ating Panginoon. Maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon. Hindi tayo dahil sa naglilingkod lang tayo dahil mayroong pakinabang. Maglingkod tayo ng buong puso upang hindi maganap sa atin yung sinasabi ng ating Panginoon.